kami magkakapatid na close talaga kami. Galing kami sa isang family na masayahin. Wala kaming ginagawa ng mga bata kami, kundi lagi kami magkakantahan, magkukwentuhan. Yung daddy namin namatay siya. I think si Ate Ann that time was only 13 years old. Tapos yung bunso namin si Oliver, he was only 4 years old. So, maaga talaga kaming naulila sa amin. Pero kami talagang magkakapatid, solid talaga kami. Nung bata kasi kami, ang orientation ng family namin, mga negosyante. We are family of optometrists in the Tarlac City. Maginhawa yung buhay ng mga lola namin, mga lolo namin, mga tita namin, nakapag-aral sila. Kaya lang may time na nung nakita ko yung mga lolo namin, nung namatay na sila, nagbagsakan yung mga business namin. Nung nagtatanong kaming magkakapatid kung anong bang nangyayari, bakit ganun, isa lang ang lagi kong natatandaan ang sagot ng mami ko sa akin tsaka ng lola ko. Kasi hindi daw marunong magnegosyo. Kaya nagbagsakan yung mga business namin. Kaya tumatak sa isip ko na kailangan talaga kaming magkakapatid, matuto kaming magnegosyo. Yung nangyari that time, dalawang generation, yung isa okay sila, pero yung sumunod hindi na. Kasi na-mishandle yung mga blessing na napamasa ng mga first generation. Kami yung family na nakita ko kung meron silang tinatawag na from rags to riches. Kami naman yung family namin, nakikita ko yung from riches to rags. Umabot kami sa tinatawag na transition. Yung apat, si Kuya Mike, si Ate Liway, si Kuya Jan, tsaka si Ate Ann, sila yung nag-aral sa mga magagandang eskwelahan. Pero kami ni Kuya Jay, hindi na kami umabot. So kami, pag pumapasok kami sa school dati ni Kuya Jay, hindi kami sumasakay ng tricycle, naglalakad lang kami. Kaya ang ginawa ko, talagang nag-aaral ako ng mabuti hanggang sa natapos ako ng psychology. Yung 4 years, dapat naging 5 years kasi wala nang pampaaral sa amin yung magulang namin, si mami namin. Talaga nagsusumikap ako kasi naniniwala ako na after kong matapos mag-aral, makakahanap ako ng magandang trabaho at pag nakahanap ako ng magandang trabaho, gaganda ang buhay ko. Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako ng mabuti, sineryoso ko, nakakuha naman ako ng magandang trabaho. Yun nga lang, hindi magandang sweldo. Kaya I decided na pumunta sa ibang bansa. Kasama ko nga si Kuya Jan, nag-a-apply kami. Si Kuya Jan, pagod na daw siya magtrabaho as an employee. Pupunta daw siya sa abroad. Nag-a-apply siya that time. May in-applyan si Kuya Jan na trabaho, tapos kasama niya ako. Ang good news, hindi siya natanggap, ako ang natanggap. Pumunta ako sa Dubai para ako at saka yung asawa ko, magkaroon kami ng tinatawag na FX. Pag uwi ko ng Philippines, magdadrive na lang ako. So, yan ang pinag-iipunan ko talaga, kaya nag-Dubai ako. Nagtrabaho ko as a usher sa sinihan. From psychologist being an usher, yun ang ginawa ko. Yun nga lang, mali lang yung sistema na pinasok ko, kaya wala rin nangyari. Maganda, way back 2006, kinuwentuhan ako ni Kuya Jay. Sabi niya, mayroon daw siyang magandang negosyo na papasukin na kung saan pwede daw yumaman. Nung sabi niyang yumaman, natawa ako kasi alam ko wala naman pagyaman sa Pilipinas. Ang ginawa ko, hinayaan ko lang siya hanggang sa after 2 years, nakabili siya ng BMW, nag-decide ako na umuwi. So, umuwi ako, tapos nag-royal ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto ko makasama yung asawa ko. We have our personal dreams, personal references, kung paano namin makuha yung mga gusto namin sa buhay. Life is a solo journey, sabi nga eh. Pero si Sir Jay, our brother, siya yung nagamit kasi. Kaya parang kung ano yung ginagawa namin dati, nagtulong-tulong uli kami. I mean, naging mas solid palalo. Nag-start po kami ng family namin at the very young age. We're only 22 that time. Na-challenge kami ng maaga. Ang hirap kasi pag hindi ka tapos, ang hirap bumuhay. Lumaki yung anak namin, nandiyan yung kulang ng panggatas, walang pang-diaper. Yung hirap ng pag-start ng pamilya, talagang dinanas namin. Every time na makikita mo yung bata na alam mo yung parang hahawakan mo siya, kaya lang yung iiyak, parang alam mo na
Naku, ano na lang to, pang 2 gatas na lang to. Wala na akong pera kasi bago siya umalis. Inutang ko pa sa kapitbahay yung pamasahe niya eh. So hindi ko alam kung pagbalik ba niya meron na siyang pambili ng gatas. Sa part ng magulang, masakit yun. Nandyan yung nahugutan kami ng metro, butas sa sapatos ko. Pero alam ko deep inside, someday, makakita rin kami ng opportunity na pwedeng magbago ng buhay namin. Pero yung one thing lang po na nakikita ko po kay Jay that time is really pursuing. He's doing his best na lahat ng magagawa niya just to provide. I know that God will bless me, but all I have to do is to work. Nakita ko yung Royal, that time, sabi ko, ito yung hinahanap ko kasi naniniwala naman ako kahit masipag ka, kahit matyaga ka, kung walang magandang, yung tinatawag na genuine opportunity, hindi mo makukuha yung pangarap mo. Talagang nung first day pa lang na nakita ang Royal, nagpasalamat na ako. Sinundan ko lang lahat ng sinabi sa akin. Mga trainings, matend ako, then inaral ko yung produkto, and syempre yung magandang blessing, shinare ko. At kung isi-share mo na rin, kung may tao kang gustong iangat, siguro unang-una na doon yung pamilya mo. Until naisip ko, i-share ko to sa kapatid ko, tinawagan ko siya, pinakita ko sa kanya yung Royal, pinresent ko sa kanya yung Royal. Kasi bumagsak nga yung business ko, yung manufacturing business ko, nag-isip ako kung ano yung mga money negosyo ko. So, nung time na yon, habang wala pa ako negosyo, in-invite nga ako ni Sir Jay para magkaroon ako ng sideline. Hanggang ang nangyari nga, si Kuya Mike, sabi niya nga, ba, maganda to. Kaya after a few minutes lang daw presentation, yun ang nakakatuwa, nakapag-invite na siya. Pagtungtong ko sa Royal, iba yung naging pakiramdam ko talaga. Sabi ko, ito yung hinihingi ko sa Diyos. Nakita ko na! Ang problema, wala akong kapital. Alam niyo, nakakatuwa. Sinama niya na pala ako sa organisasyon niya sa Royal. Nakita ko kung paano kumilos ang Diyos sa kumpanyang Royal. Talagang ginamit niya ang Royal sa buhay ko. Ang Royal para sa akin, it's more than money. For me, Royal is for my family. Ang pangarap ko, kumita lang ng 30,000 pesos monthly dito sa Pilipinas, hindi na ako mag-abroad. Ang maganda, nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon, pangalawa kay Kuya Jay, tapos sa Royal. Kasi nung pinakilala niya sa akin ng Royal, pag pupunta ako, nag-training ako, minsan sabi ko parang hindi ako nababagay dito, pero aanin mo nga naman yung pride. Sabi nga nila, pride is odorless, pride is tasteless, but it's really hard to swallow. That's why, sabi ko nga, kailangan kong iswallow to para may mangyari sa buhay ko, para makasama ko pamilya ko. Kasi mahirap mag OFW, ayoko na talagang bumalik doon. Nung nagsimula ako sa pag-royal ko, yun, lagi na ako nakikinig sa kanila, kung anong mga tinuturo nila. So dahil naging magandang buhay nila, ang ginawa ko, ginaya ko lang sila, kinopya ko sila. Kasi naniniwala ako, kung merong pag-asa silang nakita at may pag-asa silang tinatamasa na nai-enjoy nila, naniniwala ako pagdating ng araw, may enjoy ko rin kasama kong pamilya ko. Kaya ngayon, talaga namang pasalamat ako ng todo-todo sa Panginoon. Ginamit niya ang Royal kasi na-enjoy ko na nga, hindi na ako nangingibang bansa para magtrabaho. Nangingibang bansa ako para tumulong na rin sa mga OFW na kagaya ko na hindi lang may pag-asa sa ibang bansa, kundi rin dito sa Pilipinas. At yun ang sinasabi ko sa kanila, gawin niyo ang Royal para lahat kayo makauwi din kagaya ko. Hindi ko na talaga kailangan mag-abroad, tsaka nai-enjoy ko yung family ko. I have my time freedom kasi ako mismo nagpapalaki sa anak ko ngayon. Sa Royal, nag-start ako, hindi ganon kadali. Dumating sa punto, ang pera ko, 100 lang sa isang araw. From Las Piñas to Alabang, naalala ko noon, naka-tricycle lang kami. Nung nag-present ako doon, wala man bumili sa akin, wala man naniwala sa akin. Part of our success ay yung tinatawag na process. So, I just embraced the process that time. Nandiyan yung uwi ako, wala akong pera, but yet masaya ako. Why? Dahil alam ko, ito yung season ng pagtatanim ko. So, tanim lang ako ng tanim. Dahil I know someday, we will reap a great harvest.
Nung nag-start naman ako sa Royal, sinamahan ko lang si Kuya Jan. Kasi hindi naman lahat ng tao na magro-Royal or nagro-Royal ngayon, ang kailangan lang nila pera. May kaya naman ako nung time na yon. Hindi ko kailangan talaga ng pera para mag-Royal ako. Pero there was something that is going on in me na kahit close kami, hindi ko masabi sa kanila that I was into marital problem. So, nung nagpunta ako sa Royal, dun ko na-experience yung nakakalimutan ko yung mga problema ko. Umuupo ako sa mga trainings para maaliw lang ako. Kaya siguro ngayon may mga tao dito na alam nyo, gusto nyong mag-Royal, hindi naman dahil sa pera. Dahil lang nalulungkot kayo sa buhay. Paano nga kung dumating yung panahon na wala na akong asawa, iwanan ako ng asawa ko? Anong mangyayari sa akin at saka sa mga anak ko? Kaya sinubukan ko yung Royal. Nung una, sabi ko, ito na yung magiging spare tire ko. Hanggat umaandar pa yung sasakyan, pag biglang na flat and something goes wrong, meron akong pamalit. And true enough, nangyari nga sa akin yun. Time came na wala na talaga akong support galing sa tatay ng mga anak ko. Tinuloy-tuloy ko lang yung Royal. And hindi alam ng mga kapatid ko o hindi alam ng Royal kung anong ginawa ng Royal sa buhay ko. Kasi parang siya yung naging sandalan ko. Kasama ko yung mga kapatid ko, pero itong company na to yung nagpasaya talaga sa akin ng mga oras na yun. In fact, on my first year, I even became Rookie of the Year. Kasi tinodo ko talaga nakapag-travel ako ng libre. Kasi yun naman ang balak ko Gusto ko naman talagang maging masaya. And until now, yung pangpaaral ko sa mga anak ko for many years, nakatulong sa akin yung Royal. Si Ate Ann naman, siya yung eldest namin. Kaya bata pa yan talagang gustong-gusto niya na talagang mag-abroad or nakikita talaga namin seryoso siya sa mga ginagawa niya sa buhay. So may time na nakapasa siya ng licensure exam sa iba-ibang bansa, pero instead of US, napunta talaga siya sa Dubai. So parang ang nangyari sa kanya, yung, alam mo yung kasabihan na if you can't beat them, join them. Kasi lahat na kami, nagro-royal na kami. Yes. Nakikita niya kami na ang saya-saya namin dito. Pag tinatanong niya kami, di ba, anong gusto niyong pasalubong? Ang lagi namin sasabihin sa kanya, kahit wala ka ng pasalubong, umuwi ka lang, okay na sa amin yun. So nagtataka siya, bakit ganon? Pagdating niya dito, instead na kami yung pag-shopping niya, pinasya-shopping namin siya. Kahit na mag-abroad kami, pagbalik dito sa Philippines, nakikita niya na may kinikita kami. So naging curious siya. Ano ba yung ginagawa niya talaga? Ano ba talaga yung Royal? Until one day, medyo mayroong emergency na nangyari sa kanya, kami pa yung nagpadala at nakita niya that time, sabi niya, iba talaga ang buhay nila. Totoo talaga yung ginagawa nila. So wala siyang choice. She became part of Royal and she is the last person na maging part ng team namin sa family as a Royalista. Sabi niya, instead na nasa curative side siya before, as a nurse, ngayon nasa preventive side na siya. Kasi isa na siya sa mga product specialist natin. Yes. Trainer na siya ng ating kumpanya, doon nasa Dubai. Yes. Natuloy pa rin niya yung mga ginagawa niya sa Dubai, but this time, hindi na hirap as employee. In Yes. fact, dahil daw sa Royal, sabi niya for many years, yung sasakyan niya, yung luma lang. Pero nung nag-Royal siya, nakabila siya ng bagong sasakyan niya, nakapag-travel siya. Na-enjoy talaga niya yung pagiging single niya at lalong-lalo na yung kanyang pagiging Royalista. Sa pagro-royal naman niya sa Dubai, yan, kasama ko naman siya. Pinapalaki namin yung grupo namin doon kasi we do believe na meron kaming trabaho hindi lang para sa pamilya namin, kundi para sa mga pamilyang OFW. Tinutulungan namin ng mga Royalista na guminhawa ang buhay nila, na yung kinikita nila sa pagiging OFW matapatan sa pagro-royal nila. And at the same time, na makauwi na rin sila sa Pilipinas. Dati nga po, naalala ko nga, pag nagpipresent ako ng Royal sa Tarlac, sa isang mall doon, pinapalayaso ako ng gwardiya. Hindi ko nga alam ngayon, yung kaibigan ko dahil sa values na natutunan ko sa Royal, nagtiwala po siya sa akin, nagsama ko kami sa negosyo namin ngayon, which is kung saan ako pinapalaya sa isang mall na yon, ngayon tenant na rin po kami at meron ako kaming coffee shop doon. Hindi lang kailangan ng sipag at tiyaga Kailangan mo rin ng tamang kumpanya para matupad mo yung pangarap mo. Yun yung Royal.
ganda ng products, ang ganda ng compensation plan. At lalo na nung inintroduce sa amin yung talagang founder ng Royal, which is our chairman. Doon ko nakita na ang mahalaga, yung maglilid sa'yo, alam yung ginagawa niya. At maliban sa alam yung ginagawa niya, may puso siya dun sa sinimulan niya. Kaya, sabi nga ng ate ko, my father died at a very young age, 39 years old. But when I saw our chairman, nakakita ko ng pangalawang ama sa kanya. Parang inadapt na rin nila kami as their family, extended family nila eh. Kasama ng mga iba namin kasama sa Royal. We are one big Royal family. Ang pinaka nagustuhan ko sa Royal, talagang solid yung family namin. Yes. Kung paano kami nung mga bata kami, dapat ngayon hindi na kami ganun eh. 'Di ba? Kasi may kanya-kanya na kaming career. Pero hindi eh. Because of Royal, mas tumibay yung foundation ng family namin. Yung relationship namin, magkakasama kami, masaya kami. Ang Royal para sa amin, it's more than money kasi it's our family. Yes. Sabi nga nila, kapag tumutulong ka sa kapwa mo, automatic naman yung pera susunod dyan eh. Huwag mo habulin ng pera, mahihirapan ka. Habulin mo yung mga taong tutulungan. Gaya namin, dahil sa pag-Royal namin, lahat kami masaya. We have our, masasabi kong, time and financial freedom. Ang mga reward namin, it's not about yung material na bagay, kundi yung mga tao na nagbago ang buhay dahil mga natulungan namin. Kaya naniniwala ako na ang kaligayahan mas madalas sa pagtulong mo sa kapwa mo. At pag tumutulong ka sa kapwa mo, no choice ka, hahabulin ka ng biyaya ng Panginoon. We are the Ocampos and we are one solid Royal.